Siya si Alejandro Ilagan Atienza o mas kilala sa tawag na Kuya Kim. Siya ay pinanganak noong January 24, 1967 sa Malate, Manila dito sa Pilipinas. Siya ay nakapag-aral sa University of the Philippines, Diliman. Siya ay television presenter at ang kanyang political party ay liberal simula 1998 hanggang 2004. Ang kanyang asawa ay si Felicia Hong at meron silang 3 anak. Kasama na dito si Eman Atienza. Noong 1984, si Kuya Kim ay pumasok sa University of Santo Tomas kung saan siya ay kumuha ng education bilang freshman college student. 1 taon na nakalipas, siya ay lumipat sa University of the Philippines sa Diliman kung saan siya ay kumuha ng bachelor's degree in film and audiovisual communication. Na-reveal na umabot ng 7 years bago niya natapos ang school. Ngunit, nilinaw niya na mahal niya ang pag-aaral kaya naman tinapos niya ito. Si Kuya Kim ay nasa politics sa loob ng 12 years mula 1995 hanggang 2004. Siya ay nag-served bilang councilor ng Manila mula sa 5th District para sa 3 terms. Isa sa kanyang mga notable resolutions ang ni-file niya sa City Council ay ang isang resolution noong 1998 declaring American actress Claire Danes as persona non grata at iban ang kanyang mga pelikula pagkatapos i-criticize ni Danes ang state of Manila's cleanliness. Noong 2004, siya ay tumakbo bilang representative ng Manila's 5th Congressional District pero siya ay natalo. Ang kanyang ama na dating mayor na si Lito Atienza ang nagtanong sa kanya para tumakbo bilang mayor ng Manila noong 2007. Pero ni-decline niya ito at nag-retire sa politics. Tinawag niya ito na field and profession bilang scary. Si Kuya Kim ay nagsimula sa kanyang broadcasting career noong early 1990s bilang isang anchor ng Mata ng Agila, isang early morning newscast ng DCEC Radyo Agila 1062 kasama si Onin Miranda. Si Kuya Kim ay nagsimula sa kanyang stint sa TV kung saan siya ay nagsimula sa hosting sa Magandang Umaga Pilipinas Animalandia, pati na rin sa voice acting noong 1990s. Siya rin ay mas kilala sa voicing Takeru na pinangalanan bilang Michael Joe na nagportray sa Japanese actor mula sa Super Sentai series. Sa kanyang interview noong 2023 sa Fast Talk with Boy Abunda, ni-reveal niya na boses pala niya ang ginamit na gumanap bilang Armstrong sa Filipino dub na 1999 Voltes 5 film. Si Kuya Kim ay nagtrabaho noon para ma-mainstay ang trabahong ginagampanan ni Ernie Baron, ang acting as ABS-CBN weather tracker para sa TV Patrol, kung saan namatay naman si Ka Ernie Baron sa sakit ng heart attack noong 2006. Siya ay umalis sa early morning show na Umagang Kay Ganda noong 2009 para makapag-host sa late morning variety show na ngayon ay noontime variety show na It's Showtime. Siya ay nagsimulang mag-host sa Matang Lawin noong March 24, 2008. Siya ay bumalik sa radyo sa pangalawang pagkakataon sa DZMM sa pamamagitan ng Sakto kasama si Ami Perez Castillo na pinalitan ang original host na si Mark Logan na umalis na sa show. Noong September 29, 2021, inanunsyo ni Kuya Kim ang kanyang pag-alis na mula sa ABS-CBN na naging epektibo noong October 1 at ni-reveal naman ang kanyang paglipat sa GMA Network. Siya ay simulang mag-host sa talk show na Mars Pa More noong November 8 at sa news magazine show na ang pamagat ay Dapat Alam Mo sa GTV mula October 18, 2021 hanggang October 25, 2024. Kalaunan, siya ay nag-serve bilang pre-programming para sa 24 oras
at naging provisional simulcast sa GMA mula February 14 hanggang March 18, 2022. Noong July 2022, si Kuya Kim ay naging isa sa mga leading hosts ng noontime variety game show na TikTok Lock kasama si Pokwang at Rabia Mateo na ngayon ay pinalitan na ni Herlin Budol. Si Kuya Kim ay isang avid marathoner, triathlete at cyclist. Sa kanyang health issues, si Kuya Kim ay na-stroke noong 2010. Noong 2013, si Kuya Kim ay na-diagnose na may Guillain-Barré syndrome, isang rare na sakit na nag-aatake sa nervous system. Si Kuya Kim ay nakapag-full recovery at nakatapos ng maraming marathons. Kasali na dito ang Ironman 70.3 at full Ironman triathlon races. Siya ay patuloy pa ring nag-compete at nangunguna sa kanyang age group hanggang ngayon. Marami rin palang mga naging pelikula si Kuya Kim na kung saan siya ay isa sa mga casts. Kabilang na dito ang saan nagtatago si Happiness noong 2006, Astig at Wapakman sa parehong taon noong 2009, Here Comes the Bride noong 2010, Shake, Rattle and Roll 15 noong 2014, Expressway noong 2016, Here Comes the Groom noong 2023, Shake, Rattle and Roll Extreme noong 2023, GG Good Game noong 2024 at marami pang iba. Sobrang dami din palang napanalo ng mga parangal si Kuya Kim sa kanyang hosting journey mula sa Matang Lawin, sa Showtime at marami pang iba. Ang mga nasabing parangal ay galing mismo sa iba't ibang award-giving bodies tulad ng Golden Dove Awards, Golden Screen Awards, Star Awards for TV, Eduk Circle Awards at marami pang mga ibang parangal. Marami sa mga fans, followers, supporters ni Kuya Kim ang nagtatanong kung gaano nga ba siya kayaman. Ayon sa ibang sources, ang estimated net worth ni Kuya Kim Atienza ay umabot na sa 3.4 million US dollars o tumataginting na 200 hanggang 250 million pesos. Ngayong buwan lamang, October 2025, gumuho ang mundo ni Kuya Kim Atienza sa pagkawala ng kanyang anak na si Eman Atienza. Si Eman Atienza ay isang 19-year-old TikTok influencer at Sparkle GMA Artist Center talent. Noon pa man ay hindi na naging maganda ang mental condition ni Eman Atienza. Isa na rin sa mga naging dahilan ay ang pang-aabuso ng kanyang yaya noong siya ay maliit pa at pambubuli na rin sa kanya mula sa iba't ibang tao. Ayon sa statement ni Kuya Kim, isa sa kanyang mga naging mahirap na desisyon ay ang mapalayo sa kanya ang kanyang anak na si Eman. Para mapalayo at maiwasan ang trauma, nakiusap si Eman na mamuhay mag-isa sa Amerika. Nag-agree sila na magpakalayo si Eman para mabawasan ang pain na kanyang nararamdaman. Pero ang worst thing ay mas nag-trigger pa ito at tinapos na niya ang kanyang buhay sa Los Angeles ngayon lamang mga nakaraang araw. Ano ang masasabi niyo sa video na ito? Mag-comment at mag-subscribe para palaging updated sa aking showbiz updates. Thanks so much for watching!